I don't know. I don't know kung kayo ang sumulat, but we saw some versions na. Yeah, some versions. that Mr. Versosa considered already. But the other one, I don't know. And the others. Willing kayo makipag-usap sa kanila. No, because at the end of the day, taga Maynila sila, di ba? Magiging mamamayan ko rin sila. And as I have been doing and committed to do, sa Maynila, pantay-pantay. So, there's still members of the community, and we are, Chichi and I, and the entire Yormes Showbiz, which with great majority members of the City Council, thanks again to the people of Manila, we're willing to serve them. So, yung pagkakabati-bati, I think, una ko na munang panawagan ito sa ating mga mamamayan. Isa po ang eleksyon, yung mga nagkontrapartido, magkatapat ng ilog, pagdibati na po kayo. Tapos na po ang nalala. Nagpasya na ang taong bayan, overwhelmingly, binigyan tayo hit na. So ang panawagan ko na lang sa mamamayan, magbati-bati na po tayo, huwag na po tayo mag-iwalay. Yorme Isko Moreno, balik sa paglilingkod. Landslide na pagkapanalo. Bilang alkalde ng Maynila kasama si Vice Mayor Chi Atienza. Matapos ang 3 taon ng iwan ni Yorme ang Maynila at nabigong manalo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay matagumpay na nakabalik sa pwesto si Yorme Isko Moreno bilang alkalde ng lungsod ng Maynila matapos ang isang landslide victory sa katatapos lamang na halalan. Kasama niyang nanalo ang kanyang katandem sa pagkapangalawang alkalde na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Ayon sa opisyal na tala ng Commission on Elections, COMELEC, nagtamo si Isko Moreno ng di matatawarang bilang ng boto na nagpakita ng mainit at matatag na suporta ng mga Manileño sa kanyang pagbabalik sa liderato. Ang malaking agwat ng kanyang boto mula sa ibang kandidato ay malinaw na patunay ng paghahangad ng taumbayan na ipagpatuloy ang mga nasimulan niyang reforma sa lungsod. Kilala si Yorme Isko hindi lamang sa kanyang makataong pamumuno, kundi pati na rin sa modernisasyon ng lungsod noong una siyang nahalal bilang alkalde mula 2019 hanggang 2022. Ilan sa kanyang mga proyekto ay ang rehabilitasyon ng mga pampublikong pamilihan, modernong health centers, paglilinis at pagbuhay sa mga lansangan at estero, at pagtutok sa edukasyon at serbisyong panlipunan. Samantala, si Vice Mayor Chi Atienza, nakilala sa kanyang advokasya sa kultura, kabataan at kalikasan, ay magiging mahalagang katuwang ni Yorme sa pagbabalik at pagpapalakas ng mga programang makatao at progresibo sa Maynila. Ang tagumpay na ito ay simbolo ng pagbabalik ng tiwala ng mga mamamayan kay Isko Moreno. Maraming Manileño ang umaasang muling mararamdaman ang sigla ng lungsod sa kanyang panibagong termino. Isang pamumunong nakatuon sa buhay at kabuhayan, malasakit at tapat na serbisyo. Yung being vigilant in the last 45 days in the city of Quezon. Dahil sa inyo, marami kayong namantayan, maraming mga ilang individual, hindi siguro nilang ginawa yung mga gawa nila. So, I plan to take this on the day. And then, of course, our vloggers, portalabok talaga yan. Abonado pa sa akin yan. Sorry sila salamatan. Sa mga supporters natin, leaders natin, sorry. Gusto ko rin salamatan yung mga kababaihan ng Maynila, Palakan ng Maynila, siyempre yung mga minamahal ng kababayan. At lahat ng volunteers, individuals, organization, maraming salamat sa inyo. And I hope supporting me will not stop because tapos na election. Then, waiting for Chichi and I, the entire group weekend at Mintalong. We need everybody's participation. City of Manila, I need you because it's our community.
walang magmamalasakit dito kung tayo magpapagpapagpapagpapag. So, I hope in the coming weeks, come, can you join us? Let's rebuild again. Not a certain place for us maybe, but definitely let's do this for the next generation. Okay. Muli, maraming salamat and God first. Thank you. Thank you. Sa kanyang panunumpa, sinabi ni Yorme na, ang pagbabalik ko ay hindi para sa akin kundi para sa bawat Manilenyo na nagnanais ng maayos, makatarungan, at makabagong pamahalaan.